Well, sa makausapa, kumusta mong tanan, mga igsuon, among suking tigpaminaw sa programang The Sovereign Grace R, nga kani usa ka programa sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church, Matina Aplaya, Davao City, nga gi-pastor ni Pastor Andres Atop Jr., ug ang tumong niining maong programa mao ang pagsangyaw sa maayong balita, pagtuon sa Biblia, sa balaang kasulatan, ug aron kita makabaton ug panalangin gikan sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Inyohang makauban karon si Attorney Lemuel Atop, ug as of the moment, for the meantime, ako ang magdala sa tuang programa karon. Si Pastor Atop na sila sa biyahe, ug ako din gitimbaya. Ako ang lola, si Lolita Bagonok, dira sa Pigkawayan, North Cotabato City. Nagapaminaw sila karon, ug sa ako ang of course pinalanggang inahan, si Sister Marilu. Sige mga igsuon, bago kita mag-adto sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, few announcements. Karong August 15 duol na naatay training, especially for our men sa Mati City. That is on August 15. And on August 22, sila Pastor Atop and si Sister Marilu na sila sa Bohol. May mahitabo nga Bible seminar sa Bohol. That is again on August 22. And sa August 24, na sila sa Lapu-Lapu Mission sa Cebu, aron sa pag-celebrate sa Thanksgiving sa maong mission. Again, that is on August 22. Sige, mag-adto kita, mag-ampo una kita bago paminaw ta sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Lord, we come before your presence in this time. First of all, Lord, we acknowledge that you are our sovereign God, that you are our God, nga ikaw among Ginoo, nga ikaw ang tigiya sa tanang butang, Lord. Thank you, Father, sa higayon na imong gihatag, nga makapaminaw mi, makatuon mi sa mga pulong. And I pray, Lord, that you will bless our study this time. Not only bless us, Father, may you also remind us nga ikaw nagatanaw kanunay, ug and I pray, Father, that you guide us in everything that we do, especially Ginoo sa mo ang pagbuhat og mga decisions. We also pray, Father, sa mga kaigsuonan nga naa dira sa balatian, imuhang healing hand, Father. May you extend your hands to them, Lord. And we entrust everything. Amen. Praise the Lord. Salamat sa tutong makitan sa Salmo 5, Psalm 5. Ginapakita diri sa salmista nga importante ang pagpangayo, paghangad, pag-pray dira sa Ginoo. Nga ang unta ang Ginoo magapaminaw sa atuang pulong, sa atuang hunahuna, especially sa mga panahon nga na ay urgency sa atong kinabuhi. So
matag adlaw, bagong trials, bagong mga blessings nga iyang ihatag sa tuwa, ihatag sa Ginoo. If it is conditioned upon if mangayo ta siya magpray ta, and the best time to pray sama sa ingon diri sa salmista, in the morning. In the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer. Sige, mag-adto kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo na natakaron sa verse 8 diri sa Proverbs chapter 18. Not 8 but in verse 9. Natakaron sa Proverbs chapter 18 verse 9. So ato maninggi series verse by verse ato ang pagtuon diri sa book of Proverbs. Namanata sa chapter 17 and then natakaron sa verse 18. So natakaron sa verse 9. Akong basahon diri sa King James version, verse 9 sa Proverbs 18, ingon diri, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Diri sa Cebuano version, ingon diri, verse 9, siya usab natapulan sa iyang buhat, igsuon ni adtong usa ka malaglagon. Again sa English version, ingon diri, he also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Sa ato ang makitaan na kamatuoran diri, kaning ingon diri nga he also that is slothful in his work. Kaning sloth, usa kining hayop nga kung i-describe nato, i-compare nato sa usa ka tao, mura siya og tapulan, magsigira og sabit sa punuan. I-search niyo sa ang sloth, sa iyang description, tagsara kay mulihok, pero ti pa jud ayo kahinay, mulihok ning hayop. So ang slothful pasabot diri usa ka kanang tapulan, dili lang tapulan, kanang negligent, pasagdan ang iyahang mga responsibility, or even consider nato ang slothful diri nga careless. So ang Biblia naga-condemn dili lang sa mga buhat nga daotan, but also na ang failure or wala na buhat unsa ang dapat buhaton, failure to do what is good. Kita nato na sa James chapter 4 verse 17. So ang pagkatapulan, as I've said, dili lang siya kapakyasan, disappointment, kundili sala siya. So tumakit Andre ang slothful man, as I've said, ginahinay-hinay niya, ginadelay niya kung saang dapat niya buhaton unta karon. Naga-procrastinate siya, kanang naga-unya-unya, o di kaha ang usa ka slothful nga tao, tapulan nga tao, daghan siyang excuses. Buhaton niya ang butang, unya na, okay na, daghan siyang excuses, which in dapat unta mao na siya responsibility, na siya priorities, pero tungod sa gi-consider siya as slothful, tapulan, daghan siya excuses, and he is also, or she is also neglecting her or his calling, may it be spiritual
pagtawag, iyang responsibilidad sa simbahan, or isa kanang iyang matag-adlaw nga kinabuhi siyang transaction sa family, kung anak siya, no, unya-unyaon niya ang mga sugo sa iyang parents, o di kaha sa work, kung dili magtanaw ang boss, no, lahi ang buhaton, mag cellphone, mag YouTube, sa pang buhaton. No. So again, ingon diri, he also that is slothful in his work is, unsa daw, is brother to him that is a great waster. Ato makitaan diri nga spiritually related ang usa ka tapulan nga tao ug usa ka tao nga naga usik-usik. Unsa ang gina-usik-usik or unsa usikan ang opportunities. So sama sa usa ka tapulan ang gausik-usik, ang mawala kaniya is it will result into poverty, kalisod, kapobrehon. It would also result to missed opportunities. Nauntay mga opportunity kay tungod nagtinapol o masayang ang opportunity. O ang worst na adala ang spiritual barrenness, magkawala ang kainit dira sa mga spiritual nga butang. Munang dira sa Proverbs 21 verse 25, ingon dira, the desire of the slothful killeth him. No, mga tinguha daw sa usa ka tapulan, magdala siya dira sa kamatayon. Kagutom, in other words, or literal nga kamatayon. Ngano? For his hand refused to labor. Tinapol. So sa atong makitaan nga kamatuoran diri, una nga ang everyday it is a gift. No, grasya ang adlaw, matag-adlaw nga ginhatag kanato sa Ginoo. So dili nato usik-usikan. No, samot na ang pagkatapulan usani ka paagi nga pagsayang sa grasya nga gihatag sing Ginoo. Ang grace, it could be ang ato ang natay talent, no, makaserve ta dira sa Ginoo, or atong kusog o labaw sa tanan ang grasya dira sa panahon. So makitaan po nato, no, nga ang laziness, ang pagkatapulan, it is dangerous to our spiritual life. Hindi lang kini makaapekto sa tong trabaho, ang pagkatapulan po makapaluya sa atua nga magampo, magbasa og Bible, magadto sa simbahan, church attendance, ug ang kanang pagkinabuhi nga matarong. So slowly ang pagkatapulan, it would lead to spiritual ruin, magdala sa atua dira sa kadaot. Munang laziness, ang pagkatapulan, it may look harmless. Mura na siya og nara sa kilid, murag di manghilabot ang pagkatapulan. Pero it is a quiet destroyer. Hinahinay nga makadaot sa tua. Sige, moto ato ang meditation with time. There is a Proverbs chapter 18 verse 9. And sa sunod ng higayon atong tun-an na pod ning verse 10. There is a Proverbs 18. So this time mag-aadto kita sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya. Ato ang gisgutan ang doktrina sa pagkatawo, pag-usab, the doctrine of regeneration. And ato nang natun-an based on the scriptures nga ang regeneration,
ang pagkatao pag-usab, it cannot be done, or it is not accomplished by the will of man. Ang usa ka tao dili maluwas kay tungod iyahang gusto lang, no, iyahang kagustuhan, man's will. Ato pong natun-an nga ang regeneration, ang pagka-born again, pagkatawo pag-usab, dili kini mahitabo pinaagi sa baptism. In other words, man's will or baptism cannot save. No, dili kini makaluwas. So sama pud sa pag-join sa simbahan, no, or having a religion, it cannot save. Labaw na sa tanan ang pagbuhat og maayo good works. Kasagaran mao kini ang pagtulunan nga magbuhat lang kag maayo, makasulod na ka sa langit. Mao ba kana ang gitudlo sa Biblia? Dili. So ato ang gi-set og example dugi atong pagtuon sa case ni Cornelius dira sa Acts chapter 10. Usa siya ka devoted man, usa ka tao nga naay kahadlok sa Ginoo, yet he was unsaved when Peter met him. So ato pong gitun-an ang Isaiah 64 verse 6, nagatudlo ka nato nga ang pagbuhat og maayo dili kini kaluwas. Another verse nga atong tun-an diri sa Titus chapter 3 verse 5. Another verse that shows that good works cannot regenerate. So unsa man ang atong basahon ang Titus chapter 3 verse 5, ingon diri, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Very clear diri ang ingon, not by works of righteousness which we have done. Si Apostle Pablo diri, very clear in saying that salvation does not come from our good work. Nga ang kaluwasan, dili ang maayong buhat ang makaluwas nato. Bisan pag maayo og tumong ang usa sa iyang pagbuhat, even if with the best intentions in doing good works, it cannot save. So unsa man ning good works nga ginaisgutan rin ng works of righteousness, being kind, mahatag ka sa nagkakalisod, being honest, no, these are good things, righteous things. Pag-ampo matag adlaw, attending to church regularly, no, pagsimba matag Domingo, every prayer meeting, mga mayo ning buhat. But none of these can cause the new birth. Walay bisan usa niini nga makapataw pag-usab, maka-regenerate. Bisan pa og buotan ka sa pananaw sa uban, kung wala ka nabag-o pinaagi sa grasya sa Ginoo, by the grace of God, patay gihapon ka spiritually. And then ingon diri, but according to his mercy he saved us. So there is no other reason for a person to be saved but because of the mercy of God. No, ang mercy nagapasabutan na nga ang Ginoo will no longer punish us. He will no longer give us the punishment that we deserve. Instead, ang Ginoo gahatag ato, God gives us salvation freely. Mao nang ingon diri, but according to his mercy he saved us. This shows
pinapakita diri mga igsoon nga ang salvation, it is not a reward. No, it is a gift from our gracious God. Gasa kini, ang kaluwasan dili kini ganti. It is not a reward. No, ang reward man good, you have to do something for it. Para you have to do something. For example, mo susama sa mo-apil kag marathon, aron makadawat ka og medal at the end na kay reward, imong dapat humanon ang race, ang lumba bago ka makadawat sa ganti. But that is not the case when it comes to salvation. Sa ingon diri ang salvation is given to us by the mercy of God. Again, giingon diri, but according to His mercy, He saved us. And then, ingon diri, by washing of regeneration. So, washing here is not about physical water or baptism. No, ato ning gibalik-balik. It is spiritual cleansing. Kanang naay gibuhat ang Ginoo diha or gihinloan sa Ginoo ang ato ang kasing-kasing. So, and then lastly ingon diri, and renewing of the Holy Ghost. So kani nagatudlo sa tuwa nga ang Holy Spirit not only cleanses us, He also, the Holy Spirit renews us. Naghatag ka na og bagong hunahuna, bagong mga tinguha, ug bagong direction dira sa kinabuhi mo. Nang once ang tao ma-regenerate, lahi na iyahang outlook sa iyang kinabuhi. Nung nadyo'y total change, ay kabaguhan. So kung usa mo profess nga he is saved, pero nagapadayon gyapon siya sa iyang ginabuhat sa una, no? For example, padayon siya pag-inom, pagsigarilyo, pagbuhat og mga butang nga dili makapahimuot sa Ginoo. No, we might doubt his salvation. Okay, again, ang tinuod nga gibag-o sa Ginoo, naadyoy kabag-uhan sa iyang kinabuhi mo nang giingon diri, and renewing of the Holy Ghost. Sige mga igsoon, ato ning ipadayon sa sunod na higayon. But before I end, ang Biblia nagaingon, labaw na kung dili ka sure sa imong salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. Unsa man ang gospel, mao si Kristo namatay, gilubong og nabanhaw. Kini inyong kauban si Attorney Lemuel Atop, nagaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Sige, igsoon natuta sa atong padayong paghisgot na itungod nining iglesia sa ato ang Ginoong Jesucristo. Apan sa di pa din yan na, kumalimot, no? Ato diyang meditation, no? Pagmalandong sa proverbio, niyata karon sa chapter, Proverbs chapter 12, manitong biyaan gahapon niya, dito sa verse 16, Proverbio 12, unya, versikulo 16. Yung din niya, false wrath is presently known. Ang kasuko daw sa usa ka taong buang-buang, may baluan dayon sa dayag, kita dayon. But a prudent man covers shame. Apano sa ka mabidan tayong tao, nagabaton o kaulaw. So, kung ang tao nga foolish, dili maulaw, padayag siyang kasuko, ang mga taong maalamon, kabalo ka kining word nga prudent, may isuon. Prudent meaning, to say, kanabang taong nagatanaw sa unahan unsay mga panghitabo. Nagapon na ato nang na-discuss naman ako na dali sa chapter 14, unya verse verse 15. The simple believeth every word, but the prudent man looketh well to his going. Masa daw ang taong alamon, ipadili ni Solomon sa itong gibasa,
albas ng kadali, verse 15 na sa chapter 14. Ang huli pagtagad mo tuos na nagtagstak sa kapulong apan ang mabinantayon nga tao, tama ni pagkahubara ni ang prudent man, no? Ang taong mabinantayon magatanaw pag-ayo sa iyang paglakaw. Masab na kung angay kasuko dili dayon diha-diha malandong siya. Pero naalagi na matuay kung giingon pud gapon ba na may kasuko higala nga di na nimo angay padugayon. Palitan ka na ang mga bata magbinastos. Mga anak na ito palitan maghimog foolishness. Dapat ragid po basuko. Pero pag di nato ang nabitay kinilagi kinibitaw sa nahimi gasimbahan rostuari sa osas to mga missions del Norte. Tagalaing nasod maikson. Digo na membro, kanabang niyabag orapod ba? Atong ni-attend atong Thanksgiving last December. Uy, ganahan na magsimba niya. Sige lagi, pangoreksyon. Mo, kada na babae nga, tanaw niya nga ng lipstick. Di ka na ko, siyempre, normal magina sa bayan kanabang di man yung pangarte. Mawag yun na siya. Mga bae, diba? So, particular yun sa beauty, ba? Yang ginabadlong, ingnon niyang ina niya nga, kana pilabayad imo hakuan, pilabayad sa cutics, o diba, kanang iyang, palit siya og pang make-up, daghan Pilipino, daghan tao, wala bugas. Katawa lagi ko, gay, ano ko doon nga, si Brad Pandulo na yung motor, o bang membro, alam man daw. Kuha ba na? Kaya lalo mo ng motor na ako. Kaya kalayo-layo atong Kalinan, Davao City, Muanig, Asuncion. Kalayo-layo ani baktason na ako ni. O ikaw sir, ginabo niya, ikaw sir. Nasa may kisakyan ni mo gikas sa Davao. Siya bas. Naglakaw ron ka. Kung Brad Pandulo, masahin na po kabalik ito. Siya rin gamit na cellphone. Wala siya na Bible, no? Marag na cellphone lang yung Bible nga tanaw. Kaya nung nasusunod nga, ayaw gamit cellphone. Kaya sa una pa nun, may cellphone ng mga apostolis. Malagi na. Ang namin siya ako kadali niya itong bisita. Gumikan kay niya itong panahon gawali ko. Imagine, in the middle of my message. Mitindog siya. May tudlo ko, mingon nga, dili pwede na, imo sing-sing, na mako'y wedding ring lagi yung malo. Kaya daotan daw, kasi may daotan na. Wala'y daotan diya. So ako siyang gainan nga, you have no business with this worship service. You're just only a visitor naman ka din. Hindi ka pwede mo badlong in the middle sa message. May sing-sing lagi daw. Ito ako nga sa una ba? Nasuko ka pa sa nasuko. Yun ko. Imagine, badlongon ka diya. Marabag ka ng may ground siya sa iyang kuhan. Pagpamadlong. Hindi po pwede ba rin gawali ka niya. Badlongon ka diya. First time in history may son nga nahitabo sa mua lagi. Sa kuha. So, ang gutluwag yun, ako sa inyo, you better go outside. Sa gawas lang ka. Dito rin sa gawas. Sa may panahon nga masuko. Pero na po yung panahon nga maghilom. Ang tao nga malamon, sumapad rin ni Solomon, no, nagatanaw siya sa mga hitabo sa unahan. Okay, so, pero may panahon na, sa ako ng gingon, may panahon sa paghilom. May panahon sa paghilom. May panahon sa pagkasuko. Si Christ bitaw, di ba nasuko siya? Dito sa templo, ako mo itong example. Juan Kapitulo 2 ba? John chapter 2. Abi atong basahon di kadali. Pamatuod nga, nasuko ang Ginoo. Sa John chapter 2, gihimo ang simbahanan ba? Kini po nga itong mga kanhing kauban, nga nagpanudlo nga kung di ka makatuog tulip, di ka luwas,
Bawal po sila ang nai-building. Katanawan, no, sa mga panahon na. Sa unsa naman mabot sa noon na igala ba? Bawal nga building, bawal ang nai-building. Hindi na pwede, hindi magkampatugol kung tagang kag-opportunity sa Ginoo. Kita diri sa barangay, gampog yuta. Nga itong mga missions, makabaton og tagluna. Unya ko na nailuna, makabaton og tigumanan. Aron nga kung ugaling maabot ang panahon, nga kung kwaon ta sa Ginoo, ang atong mga kanabang mga sumusunod na to, mga kabataan, mga anak, mga apo, no? Naitutulon at tuan. Mato dito, ya karon kung balay-balay lang. Ulo kita gabalay-balay araman ta sa primero, so wapay nakapalit og property. Balay-balay, baya gyud. Kamu pastor, balay-balay oy. Pagsugod na ako sa ministry, balay, eskwelahan, man nga kilag tigumanan, gaampo nga makapatuglo na, tagaan po sa Ginoo, no? Nakabatog property diri ang church sa Matina Playa. Ditaron, nakapabaro og tigumanan, pangutana, daw tanday na. Niyara Juan Kapitulo 2, versikulo 13. Diyan to, chapter. Ako nang gipakita nga na ang Ginoo suko, ha? Yung mga wa masuko ang Ginoo suko, Dahil pa naman po nga wa masuko ang Ginoo. Naghilom na siya. Laban na niya ito bitang gidakop siya. Wala, Pwede ko doon siya makapangaliya. Siya mismo sa iyang pag-Diyos, pwede niyang pakita iyang pagka-Diyos. O pwede siyang pagkatawanan, makapangaliya sa lamahan. O magpadala og legions of angels pag-rescue kaniya. Padalahan ka si Pedro og kanabang nagluwas kanya gikas bilangguan, ang Ginoo pa kahidili. Pero naghilom lang Ginoo ito panahon na. Wala siya masuko. Pero diri na suko ang Ginoo. Juan Kapitulo 2, versikulo 13. Og sa nagkahidool na ang Pasko sa mga Hudyo. Og nagkahidool na ang Pasko sa mga Hudyo. Bosa sa Jesus, mitungas nga to sa Jerusalem. Og sa sulod sa templo, iyang nakita, sulod sa templo. Iyang nakita ang mga na nagbaligyag mga baka og mga karnero og mga salampati na gihimong palengke, tiyanggihan ang templo. Og ang mga tigpangilis og salapi nga diha sa ilahang pamatigayon. Kanabang nagapangilis og kwarta nila ba? Siyempre kung ikaw mato kaglaing nasod, kining atong kwarta higara, example, mato ka palitan o Ukraine. Gira man na pastor, mato Ukraine panalitan. Di ba na magamit na itong Philippine piso? Kuhaan yun, sa kwarta yun sa mga taga-Ukraine. Excuse me, ang ipoli, no, ilis. Verse 15, og nagbuhat siya latigo, nga pisi, og iyang giabog silang tanan. Uban ang mga karnero, mga baka, ngatos gawas templo. O iyang giyabo ang mga lamisa sa mga tigpangilis og iyang gipanglingtuad ang ilang mga lamisa. Og siya miingon sa mga nanagbaligya mga salampati, kuwaan ninyo dinik kining mga butanga. Ang balay sa akong amahan, ayaw ninyo paghimo ang merkado. See? Nasuko ang Ginoo. Suko ang Ginoo. Kita na ito, Dri. Mo na nga, pwede na kayo masuko. Pero, ayaw pa labi po sa kasuko. Sige, magsoon. Ito na nga, pumulandungan na po dugma, no? Kining verse 17. Gahapon maigsoon, atong biyaan tong may tong sa iglesia, kinibang pagpamatuod nga ang Ginoo, may natukod na church before the day of Pentecost. Kung ikaw nang ginabalik-balik ha, na may iglesia na Ginoo sa pangadlaw sa Pentecostes. Nga naman na pastor, kanatungod kay heresy magon ng maong teaching nga dito pa nakatukod ng Ginoo iglesia sa adlaw sa Pentecostes, katong pagkakabig sa 3,000. Di magun na mali magun na di magun na mo igitudo sa Biblia. Ang tinuod mo ni
nga sa wala pang adlaw sa Pentecostes, may natukod na siyang iglesia. O usan niya na may son, no? Usan niya na kapag pamatuod, kining mabasa nato sa Salmo, propesya sa Salmo 22, versikulo 22. No, sa dagi ingon diha, pastor, atong taong kadali, Salmo 22, sige, tawa niyo pala yung inyong mga Bibles, no? Propesya kini, paano itong propesya? Nagapog ka itong sa Isaias, no? 22, versikulo 22. Nga matupad ni Solomon, rather than David, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the congregation will I praise thee. Sayo niya din, matupad ni David, ipahayag ko ang imong ngalan, ngatos akong kaigsuunan, sa kinataliwadan, sa katilingban. Ang congregation din, katilingban, ang pagkabatama ni, no? In the midst of the congregation will I praise thee, sa kinataliwadan, sa katilingban, pagadaygon ko ikaw. Unya, sama na siya. Ikotlo po ni Apostol Paul maigsoon. Si David mo awit sulod sa katilingban. Si David gasulti. Pero actually, propesya ni maigsoon mahitul kang Christ. Nga magadayag ang Ginoo. Diha sa kongregasyon. Sa Book of Hebrews maigsoon. Try to see chapter 2 verse 12. Ay mo kalimata to ganiha, Salmo 22:22. Akin sa Book of Hebrews chapter 2 and then verse 12. Muna ito mabasa nga nagkanayon si Apostle Paul. Verse 12. Sugdan taong verse 11. For both he that sanctifies and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren, saying, verse 12, I will declare thy name unto my brethren, in the midst of the church will I sing praise unto thee. Maningon din ni Apostle Paul, kutlo niya ang giingon ni David. Sa iyang pag-ingon, si David, no, nag-ingon, ipahayag ko ang imong ngalan nga to sa akong mga kaisuunan sa taliwala sa katalingban or iglesia, kay church mission dre. In the midst of the church will I sing praise unto thee. Sa taliwala sa iglesia, magaday ako kanimo, o pagadaygon ko ikaw. Now, makita na ito rin maigsawa, no? Nga, natuman kining. Kayo, di, basta propesya sa daang tugon maigsawan. Matuman mo yun, Huwag ang gisulti sa bagong tugon. Mabutay nga propesya nga giingon, mahitabo gid pod. So walay sulti sibilya nga di matuman gyud na tanan. Karon kay giingon man ni David nga ang Ginoo daw moawit sulod sa iglesia. Si Ginoo Kristo daw ba dahil sa Hebrews chapter 2 verse 12 moawit siya, in the midst of the church will I sing praise unto thee. Karon kung tinuod ng giingon niyang iglesia na tukod, dito pa nagtukod ng Ginoo iglesia sa adlaw sa Pentecostes, pagkabig niya sa katubang 3,000 ka mga taong nabautismuhan, gidugang ato kanila nga mo pa'y pagkatukod sa iglesia. Ang pangutana, asa man diya sa Acts chapter 2 hantod na sa unahan ng mga verses, chapter 3 sa Acts 4 hantod mahuman ang Book of Acts, o dito ba sa Book of Romans, o nga to sa mga sinulat pa ni Apostle Paul sa ubang mga apostoles. Asa diha mabasa nga si Kristo miawit sunod sa iglesia. Kaya propesya man na. Salmo 22:22, mag-awit ang Ginoo sukod sa kongregasyon. Si Apostle Paul, Hebrews 2:12, muawit siya sulod sa iglesia. Ang pangutan na, asa man, sa Day of Pentecost, onward, nga si Christ nag-awit sulod sa iglesia.
Wa kay mabasa de igala. So, ang pag-awit ni Kristo de sa iglesia nga, may kayab naman siya 10 days before the day of Pentecost. Napulo pa kaadlaw o sa moabot ang adlaw sa Pentecostes, tuwa naman si Christ sa langit. Ibalik naman siya kung diin siya sa wapa matukod ng kalibutan. So, mangita tayo sa bagong rather sa synoptic gospels or the first four books of the New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. Di ata mangita ang bersikulo nga si Kristo nag-awit kaya wala man dito sa sugod sa Book of Acts. Book of Acts, chapter 2 sa Day of Pentecost, hantod sa Revelation. Asa man rin nga niingon nga si Kristo miawit siya, nakiguban siya sa iglesia ug mikanta siya. Di man na ito mabasa. So asa na, wala diya sa mao nga mga books nga kong gimension. So, dirita mangita sa Matthew, or sa Marcos, or sa Lucas, or sa John. Dirita sa Matthew. Tanawan niyo mga ison kung niawit ba si Christ, ha? Diri sa Matthew, Kapitulo 26. Matthew chapter 26. Kung sa inyong mabasa na to. Asa sugod, Pastor. Matthew chapter 26, kunya, versikulo pod 26. Pag-sit up ni sa itong Ginoo sa Lord's Supper. Pag-sit up, nili pag-sit up kung nili Last Supper na. Kumusta di ay, nila ni Marlene, ni Brother Bibiano, dito dahil may gahapon malo dahil sa may buhangin. Diya sa ugangan ni Brother Bibs, Indangan ba to? No? Lunahan po dahil nyo hadeta. Kabalo kong si Indangan 5 to, ang laka mo, apas na mo ta, no? Muna hindi kang tata o kang libik diya, ang minoron. My body, matong sa tinapay, sa Last Supper, kaya ditong gusto balay sa gabisitahan na mo gahapon, doon ay balatian ba? Ugangan Brother Bibiano. Doon ay balatian. Yeah, so, Bible study may, no? So, share na ko ang gospel, salvation dahil ang gito kang Christ. No? Karon, nakita na ko dito sa wall na icon, kanabitang picture sa Last Supper. Sa drawing to may son, tama gud. Kuan ba ka ng 3 sira ka buok, 12 ka apostoles ang Ginoo dito. Panimalo, wala lagi yung tagbalay, no? Wala ang tagbalay. Bitaw po, no? Asa man itong tagbalay? Wala pa pala sa Last Supper, sa Lord's Supper nga naman. Di ba ito membro? Di magiging pwede po lang di gani membro mo ison mo apil. Dili pwede na mo apil sa Lord's Supper ang dili membro. Ang ubang pundok naman na. Gitawag na open communion. Sa tuwa mo ison, no. Restricted. Ang Lord's Supper nga to lamang sa mga sakop sa iglesias ng Ginoo in good standing. Dili itong mga na-disiplina. Nabaik ta, Matthew 26, versikulo 26. Mato ko sa tinapay, o maugihapon, no? Sa bino. Igiinom niyo. Then, yung pa ni Christ, this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. But I say unto you, verse 29, I'm reading Matthew 2, ano tayo oras na imigsoon? Bilayan ako niyugma. Bilayan ako niyugma, pamatuod, nga ang Ginoo miawit sulod sa iglesia sa wapang Day of Pentecost. Higa natin, ikaw sa iyong pagpaminaron, panimos natin kaluhasan, maging kanimo nga come to repentance, and then trust Christ as your Lord and Savior. Hantod ugma sa mga takna sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan Andres Atop Jr. Okay, may muntag sa tanan. O, salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga mga keksunan, sang gi-off akong linuto kadali.
sig mapaig niya. Okay, salamat sa Ginoo no. Okay, akong pagtimbaya sa matag usa karon nga naminaw nining ato ang programa. Ako ang pag-acknowledge dinhi kang Brother Christopher Tanduyan Kalipsan, dinhi kay Sister Susan Mara, o dinhi kay Ma'am Milagros Kilapio sa Davao City, dinhi kay Brad Rinante Jaris sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church diya sa Lupon, Sister Rachel Pueblas, asawa ni Brother Lyndon sa Baricos, dinhi kay Atiding Ocularis Makiling Casanova, og siyang mensahe mayong buntag Pastor John Ruben sa imong pamilya og sa tanang naminaw karon nga kabuntagon. Salamat sa Dios. Amen. Okay, Sister Ding, salamat sa imong mensahe. Dinhi kay Brother Joe Sanggadi, mayong buntag diha Pastor John og sa tanang naminaw karon sa naandan og kinaham nato nga programa. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong watching from Barrio Obrero, Davao City. Naday ka diha, Brad. Malipayong pagpaminaw. Okay, salamat sa Ginoo. Mga kaigsunan, ni adlaw di ta malimot sa pagampog pagpanugyan sa tong kaugalingon diha sa tong buhi nga Dios. Okay. Og hangtod sa sunod nga panahon og gayon dungog-dungog ta sa to ang programa. Og again, maayong buntag sa matag usa nato. Kaya ato'y pahabol sa pag-acknowledge din si Nancy Atanuzo, nagtanaw sa medyo na late si ma'am or si sister. You can review this program din sa atong post. Sa mga kaigsunan, wala nakapaminaw karon. Ano nagapaminaw gid mo? Anytime, anywhere, no? Pwede nyo na ma-review. Pwede ninyo ma-review. So, mana, mga kaigsunan. Sige, so mausa to. Temporaryo tang manamilit. Kung hangtod sa sunod nga panahon, dungog-dungog ta sa to ang programang The Sovereign Grace House. To God be the glory, may buntag once again.